Langgam na kayang pumatay ng tao. Ang langgam na kayang kumitil ng buhay na tao ay tinatawag na fire ants. Ito ay isang species ng ant sa genus Solenopsis, at kinabibilangan ng mahigit 200 species. Ang Solenopsis ay mga stinging ants, gaya ng mga ginger ants at tropical fire ants. Ang mga Myrmica rubra, at Pogonomyrmex barbatus ay karaniwang mga halimbawa ng mga non-Solenopsis ants, na tinatawag na pulang langgam. Ang mga katawan ng matured fire ants, tulad ng mga katawan ng lahat ng tipikal na matured na insekto, ay nahahati sa tatlong seksyon, ang ulo, dibdib at tiyan, na may tatlong pares ng mga binti at isang pares ng antennae. Ang mga fire ants na ito ay sumasalakay sa United States. Ang formic ine ants ay maaaring magdulot ng pangangati sa pamamagitan ng pag-spray ng formic acid. Ang myrmecine ants tulad ng mga fire ants ay may nakal ang kamandag, na nag-i-inject ng alkaloid na isang uri ng kamandag, pati na rin ang mga mandibles para sa pagkagat. Ang isang tipikal na kolonya ng fire ants ay gumagawa ng malalaking punso sa mga bukas na lugar, at karamihan ay kumakain sa mga maliliit na halaman, insekto at buto. Ang mga fire ants ay kadalasang umaatake sa maliliit na hayop tulad ng maliliit na butiki at maaaring pumatay sa kanila. Hindi tulad ng iba pang mga langgam, pag kumagat ay nagwiwisik ng acid sa sugat, samantalang ang mga fire ants ay nangangagat lamang at pagkatapos ay mag-iiniksyon ng nakakalason na alkaloid na kamandag na tinatawag na solenopsin. Para sa mga tao, ito ay isang masakit na tibo, isang sensasyon na katulad ang nararamdaman kapag sinusunog ng apoy, at ang mga epekto nito ay maaaring nakamamatay sa mga sensitibong tao. Ang mga fire ants ay mas agresibo at delikado kaysa sa ibang mga species. Ang isa sa mga species na nilulusob ng mga Solenopsis ants ay ang mga bubuyog, gaya ng Euglossa imperialis, isang non-social na orchid bee na species, kung saan pumapasok ang mga langgam sa mga pugad at ninanakaw ang mga laman nito. Ang mga fire ant na ito ay kilala sa kanilang kakayahang makaligtas sa matinding mga panahon. Hindi sila nag-hibernate, ngunit kayang makaligtas sa malamig na mga panahon. Sila din ay nakakaligtas sa mga baha. Noong panahon ng Hurricane Harvey sa Texas noong 2017, ang mga fire ants ay nakitang nagkumpol-kumpol sa ibabaw ng tubig. Ang bawat kumpol ay may hanggang 100,000 piraso na mga langgam, na bumuo ng pansamantalang istruktura hanggang sa makahanap ng bagong permanenteng tahanan. Ang mga fire ants ay kilala, na kayang bumuo ng mutualistic na relasyon sa ilang species ng Lycaenidae at Rhyadinidae butterflies. Sa Lycaena rubidis, ang larvae ay naglalabas ng likido na mataas sa nilalaman ng asukal. Dinadala ng mga fire ants ang larvae pabalik sa kanilang tirahan, at pinoprotektahan ang mga ito sa pamamagitan ng pupal stage. Ang mga fire ants ay naninirahan sa lupa, kadalasang malapit sa mga basang lugar, tulad ng mga pampang ng ilog, baybayin ng lawa, natubagan na mga damuhan, at mga tabing highway. Karaniwang hindi makikita o mapapansin ang kanilang tirahan, dahil ito ay nasa ilalim ng mga bagay gaya ng troso, bato, o brick. Kung walang magagamit na takip para sa kanilang tirahan, ang mga mound na hugis simboryo ay kanilang ginagawa, ngunit ang mga ito ay karaniwang matatagpuan lamang sa mga bukas na espasyo, tulad ng mga bukid, parke, at damuhan. Ang mga kolonya ay itinatag ng maliliit na grupo ng mga reyna o nag-iisang reyna. Kahit na isang reyna lamang ang nabubuhay, sa loob ng isang buwan o higit pa, ang kolonya ay maaaring lumawak sa libu-libong individual. Ang mga fire ant queen ay ang mga babaeng reproductive sa kanilang kolonya, ay karaniwang ang pinakamalaki. Ang kanilang pangunahing tungkulin ay magparami. Ang mga fire ant queen ay maaaring mabuhay ng hanggang 7 years at maaaring makagawa ng hanggang 1,600 na itlog bawat araw. Ang mga tungkulin sa isang kolonya ng langgam ay karaniwang ginagawa ng mga manggagawang langgam. Ang mga manggagawa sa fire ant ay nahahati sa iba't ibang klase ng laki, katulad ng minima, minor, media, at mga pangunahing manggagawa.
Ang mga pangunahing langgam ay kilala sa kanilang mas malaking sukat at mas malakas na mga mandibles na karaniwang ginagamit sa pagmaserating at pag-iimbak ng mga pagkain, habang ang mga mas maliliit na manggagawa ay nag-aalaga ng mga regular na gawain tulad ng pag-aalaga sa mga itlog, larvae, pupae, paglilinis ng pugad, at paghahanap ng pagkain. Bagamat ang karamihan sa mga species ng fire ant ay hindi nakakaabala sa mga tao at hindi invasive, ngunit ang Solenopsis invicta na kilala sa United States bilang ang Red Imported Fire Ant o RIFA, ay isang invasive na peste sa maraming lugar sa mundo, kabilang na nga ang United States, Australia, China at Taiwan. Ang RIFA ay pinaniniwalaang aksidenteng naipasok sa mga bansang ito sa pamamagitan ng mga shipping crates, partikular na sa Australia noong sila ay unang nakatagpo ng mga RIFA sa Brisbane noong 2001. Ang mga langgam na ito ay nakita na ngayon sa Sydney sa unang pagkakataon, at sila ay pinaniniwalaang nasa Pilipinas, ngunit malamang na sila ay maling pagkakakilanlan para sa Solenopsis geminata ants. Sa US, tinatansya ng FDA na higit sa $5 billion o 281 billion, 802 million at 500,000 pesos, ang ginagastos taon-taon sa medikal na paggamot, pinsala, at kontrol sa mga lugar na pinamumugaran ng mga red imported fire ant. Higit pa rito, ang mga langgam ay nagdudulot ng humigit kumulang $750 million o 42 billion, 270 million at 375,000 pesos, na pinsala taon-taon sa mga ari-arian ng agrikultura, kabilang ang mga bayarin sa veterinaryo at pagkawala ng mga hayop, pati na rin ang pagkawala ng mga pananim. Mahigit 40 milyong tao ang nakatira sa mga lugar na puno ng red imported fire ant sa timog silangan ng United States. Mula noong September 2004, ang Taiwan ay malubhang naapektuhan ng red fire ants na ito. Ang US, Taiwan at Australia ay may nagpapatuloy na pambansang mga programa upang kontrolin o puksain ang mga fire ant na ito. Noong July 2013, maraming mga site sa kanluran ng Brisbane ang nakumpirma, kabilang ang Lockyer Valley, Mirlea at Goodna. Ang Solenopsis invicta ay ang pinakasikat na species sa genus na ito, lalo na sa US, gayunpaman, maraming iba pang mga species ang parehong mapanganib at invasive, tulad ng Solenopsis geminata, na sumalakay sa karamihan ng mga tropikal na bansa, na nagdudulot ng kalituhan sa mga sistemang medikal, lalo na sa mga hindi handa na bansa. Ang lason ng mga fire ants ay binubuo ng mga mamantika na alkaloid na structurally nagmula sa piperidine na may halong mga nakakalason na protina. Ang mga kagat ng mga fire ants ay talagang masakit, na naihahalin tulad sa nasusunog na katawan, na sinusundan ng urticaria. Ang sting site ay karaniwang bumubukol sa loob ng ilang oras, na maaaring magdulot ng karagdagang sakit at pangangati. Kasama sa pangunang lunas para sa mga kagat ng mga fire ant ang paglalagay ng konting bleach at konting tubig, o aloe vera gel. Ang mga antihistamine o pangkasalukuyan na corticosteroids ay maaaring makatulong na mabawasan ang pangangati. Kasama sa oral na gamot ang mga antihistamine. Ang matitinding dulot na kagat ng mga fire ants na ito ay sobrang init, kabilang ang matinding pananakit ng dibdib, pagduduwal, matinding pagpapawis, pagkawala ng hininga, malubhang pamamaga, at mahinang pagsasalita, at ito ay maaaring nakamamatay kung hindi gagamutan. Maraming salamat po sa inyong panunood. Kung hindi pa kayo nakasubscribe ay pindutin nyo na ang subscribe button, at like, share at bell button na din para sa ating mga susunod pang upload. Maraming salamat po. Mabuhay Pilipinas!